afternoon, blessed people. And ang topic last Sunday sa church namin is why pray. Bakit mahalaga tayong manalangin? Pero bago tayo manalangin, magpalinis muna tayo ng puso natin. Kasi the moment na may unforgiveness tayo sa heart, hindi po nakikinig ang Lord natin hanggang matigas ang ating puso. Hanggang ayaw natin i-lay down ng ating puso sa Panginoong Jesucristo. Dahil nagtanong si Peter noon, Lord, ilang beses ba tayo dapat magpatawad? At sinabi niya, 70 times 7. So kapag times yan, 490 tayo dapat magpatawad. Alam mo, ang counsel ng Diyos, hindi mo kasi siya maiintindihan. Maraming bagay na pwede na ako magkamali. Pero hinihingi ko yung counsel niya kung ano ba yung dapat kong gawin. Pero lagi niya sinasabi na magpatawad kaan. Kasi darating ang panahon, magkakasala ka rin at hihingi ka rin ng tawad. So the same measure na kaya mong ibigay sa kapwa mo is the same measure din na babalik sa'yo. Kaya napakahalagang magpatawad tayo. Kasi hanggat di tayo nagpapatawad, hindi tayo madidinig ng Panginoong Jesucristo. Dahil may hindrances sa puso natin at ito ang isang scheme ni Satan sa bawat isa sa atin na the moment na may unforgiveness ang puso natin, hindi tayo mapapakinggan ng Panginoong Jesucristo. Ngayon, kung tayo ay nagpatawad na, pwede na tayong makalapit sa Panginoong Jesucristo. Magiging powerful na ang ating prayer. Kaya sa Genesis 1 verse 26. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis at magkakaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda, sa dagat at sa mga ibon, sa himpapawid at sa mga hayop at sa buong lupa at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. Tayong Christian ang binigyan ng karapatan na manalangin sa bansa natin, sa kapwa natin at para kumilos ang Lord sa prayer natin. So kailangan nating manalangin, mag-intercede sa bawat isa. At kailangan natin sundin ang lahat na nakalista sa Word of God. Kailangan natin itong i-apply. Kung ano yung nababasa natin, kailangan natin i-apply para magkaroon ng pagbabago sa buhay natin. At syempre, kung susunod tayo sa Panginoon, tayo ay protektado sa Lord. Remember Job, noon sinabi sa kanya ng evil, sige, subukan mo si Job. Alam mo, confident sa Lord. Alam niya si Job, kilala niya ang karakteristik ni Job. Sabi ng evil, may hedge siya. Hedge. You know the hedge? Yun yung parang harang. So kapag na kay Lord ka, protektado ka. Yes, maraming mga balakid. Pero sinabi na ng Lord it is finished. So tapos na, no? Sa cross tinapos na ng Lord. So magtatabong gumpay ka na sa gagawin mo sa buhay, no? Nakalapat na ang lahat ng lalakaran mo. So remember naman si Joseph, no? Alam mo ang Lord, ganito ang ways niya eh. Ipapakita niya yung vision sa'yo. Yung mangyayari sa'yo, ipapakita niya. Pero yung proseso, hindi niya ipapakita sa'yo kasi alam niya, babalik ka, magba-backward ka. Kasi mahirap. Nakita mo si Job. Ang dami niyang pinagdaanan, nawala sa kanya lahat. Pero sa dulo, binigyan siya ng magagandang anak. Binigay sa kanya yung mga hayop na naging mas mayaman pa siya at isa pa, mas nabuhay pa siya ng mas mahabang taon. No, ang Lord kaya niya mag-redeem, kaya niya mag-restore. Kung ano yung nawala sa'yo, ibabalik yan ng Lord sa'yo. Sasabihin pa niya sa'yo, yung nawala sa'yo, kaya ko yan ibalik. Nasa akin ang lahat ng kayamanan sa heaven. Isa pang dahilan kung bakit kailangan tayo mag-pray. Meron dong kayamanan sa heaven na kailangan na sa'yo, na kailangan mo i-possess. The power and life and death is nasa bibig. Hanggang ayaw mong ibukas yung bibig mo at kunin mo at i-possess mo yung bagay na sa'yo, hindi bababa ang lahat ng blessing sa'yo. Kailangan mong hingin lahat. Kailangan mong hingin lahat sa Panginoon kasi hanggat hindi ka nagpe-pray para sa sarili mo, hanggat di ka nagpe-pray para sa kapwa mo, hanggat hindi ka nagpe-pray para sa bansa mo, hindi mo to makukuha dahil kailangan ng Lord ng vessel dito sa earth. At ikaw yun bilang Christian. Ikaw, role mo yun. Responsibility mo to. Kasi dito sa 2 Corinthians 4:4 sa NLT version, Satan, who is the God of this world, has blinded the minds of those who don't believe. They are unable to see the glorious light of the good news. They don't understand this message about the glory in Christ, who is the exact likeness of God. Naniniwala ako sa mga unbeliever, darating ang panahon na mimit nila ang Panginoong Jesucristo, magkakaroon sila ng divine intervention. Kasi ako, wala naman ako encounter noon. So lahat darating ang panahon na magkaka-encounter kayo sa Panginoong Jesus. Pero, tandaan niyo, sinabi ng Lord, my sheep know my voice.
alam na alam mo sa sarili mo pag anak ka ng Lord dahil nadidinig mo ang boses ng Panginoon Kristo. At kapag nadinig mo to, huwag mong baliwalain kasi ang binibigay niya sa'yo ay magandang buhay. Ang purpose na para sa'yo kasi hindi mo ma-access yung gift, hindi mo ma-access yung para sa'yo hanggang hindi mo kilala na your personality, your identity is hidden in Christ. And the moment na makilala mo ang Panginoong Kristo, kaya ang devil, si Satan, ayaw niya magbasa ka ng Bible. Kaya tignan mo, tamad na tamad ka magbasa ng Bible. Bakit? Sige, mag-isip ka. Bakit ayaw ng devil magbasa ka ng Bible? Bakit ayaw ng devil mag-pray ka? Kasi alam niya, powerful ka. Alam niya na hindi ka madidefeat. Alam niya na Jesus lives in you. Alam niya ang mga ways sa heaven. Alam niya nga ang Bible verse. Alam niya nga, ginagamit niya nga ito eh. So, kailangan mo malinuhan ng pag-iisip kung sino bang boses ang pakikinggan mo. Diba sa Garden of Eden, 4 na boses ang meron doon. Unang-una, ang ahas. Pangalawa, si Adan. Pangatlo, si Eva. Pang-apat, ang Panginoong Kristo. Makinig ka lang sa isang boses. Ang boses lang ng Lord ang dapat mong pakinggan. Whoever calls on the name of the Lord will be saved. Thank you everyone. Merry Christmas!